Isa po itong bangungot sa China dahil yung pinaka-high-tech na warship po ng Amerika na kabilang po sa pinakamalaking naval force ng US sa Pasipiko ay pinadala dito po sa Pilipinas. Yan pong pinakamalaking naval force ng Amerika na nakadestino sa Pasipiko, diyan po sa Japan mga kaistorya. Matagal na yung pinangingilagan. Matagal na po yung kinatatakutan ng China. At ito pa po mga kaistorya, yung warship na yan na pinadala ng Amerika dito sa Pilipinas, yan po yung pinakamata at utak ng 7th Fleet. Ayan po yung mga kaistorya, yung pinakamalaking naval force ng Amerika sa Pasipiko. 7th Fleet ang tawag po dyan. Alam nyo ba, dati po yung dito sa Pilipinas nakadestino yung 7th Fleet na yan, panahon po ng Marcos Sr. Yun nga lang, nung pong pinatalsik sa pwesto ang kawaawang presidente, doon po nangyari na yung mga sumunod na administrasyon pinalayas ang 7th Fleet dito sa Pilipinas. At nung nawala ng 7th Fleet dito po sa Pilipinas, doon na nagsimulang pasukin ng China ang exclusive economic zone natin hanggang sa ang Scarborough Shoal nga po mga kaistorya tuluyang nakamkam ng China. Ito, bago tayo mag-umpisa, bibigyan ko muna po ang mga manonood ng isang tanong. Nakabuti ba sa atin nung pinatalsik ang Marcos Sr.? Nakabuti ba sa Pilipinas noon pong pinalayas ang 7th Fleet dito sa bansa natin? Comment po kayo dyan mga kaistorya. Huwag po tayong magpaligoy-ligoy pa sapagkat ito pong pinakautak na ito at pinakamata na warship po ng 7th Fleet mga kaistorya. Ito po ay may pinakikita at inihahatid po na mensahe sa mundo sa pagpunta po niyan dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko bangungot ito sa China dahil unang-unang direkta na tinatamaan po mga kaistorya sa mensaheng hatid ng Amerika ay ang China. Ito po, ipakita ko muna sa inyo ang atin pong mga references. Pero syempre, palalakihin ko po ito para syempre mabasa din ng mga manunood habang tayo po ay nagbabasa at nagpapaliwanag. Ang sabi, flagship of US 7th Fleet arrives in Manila, Philippines. Literal mga kaistorya, ngayong buwan yan napakalinaw ng petsa. Ano ba ang mensahe nito at ano ang ipinakikita nito? Doon muna tayo sa pinakababa tapos balikan natin yan mamaya yang nasa taas po mga kaistorya. Yan pong warship na yan na pinadala dito sa Pilipinas, yan po ang tawag dyan ay yung USS Blue Ridge ng Amerika. The Blue Ridge and US 7th Fleet conduct regular Indo-Pacific patrols, ito na, to deter aggression. Sino may aggression, mga kaistorya, sa karagatan natin? Sinong nagsasapanganib sa seguridad sa rehiyon ng Southeast Asia? Wala pong iba kung hindi po ang China. Ang sabi, to deter, strengthen alliances. Tayo may mutual defense treaty sa Amerika, allied country natin ng Amerika, and partnership and advance future warfighting capabilities. Paghahanda rin pala ito sa aktual na labanan kung sakali. Hindi naman natin hinahangad pero sabi ko nga lagi kong sinasabi mga kaistorya, mabuti na yung handa kaysa tutulog-tulog sa pansitan pagkatapos biglang nabulaga nang walang preparasyon. Talo agad pagka ganon, mga kaistorya. Alam niyo ba ito yung matagal nang kinatatakutan ng China, kagaya po nito, itong title na ito, Why China Fear the Power of US Navy Aircraft Carriers in a War. Ito po mga kaistorya, si The National Interest Sige, mamaya may babasahin ako dyan. Sige, dito muna tayo. Ang kagandahan nitong USS Blue Ridge na ito. Basahin ko muna mga kaistorya. Ang sabi, US 7th Fleet flagship USS Blue Ridge prepares to enter port in Manila, Philippines, March 16, 2026. Port visits provide Blue Ridge and embark US 7th Fleet staff the opportunity to maintain and enhance strong nation partnerships and demonstrate long-term commitment to a free and open Indo-Pacific. Hindi matutupad
ang plano ng China na makontrol ang rehiyon ng Southeast Asia. Kasi pag nakontrol nila yan, apektado buong Indo-Pacific at buong mundo. Andyan ang Amerika, kumikilos, nagbabantay mga kaistorya. Hindi talaga papayag ang Amerika kasi buong mundo pag nangyari yan, baldado eh. Alam niyo ba, itong USS Blue Ridge mga kaistorya, alisin mo ito sa forward fleet ng Amerika. Ano ba yung forward fleet? Ang forward fleet po kasi mga kaistorya, kinabibilangan yan unang-una na ng aircraft carrier po ng Amerika. Ang forward fleet ay grupo po yan pandigma ng Amerika. Una, aircraft carrier. May mga warships po yung mga kasama, kagaya ng mga minesweepers, frigate, etc. At may kasama po yan mga kaistorang submarines. May kasama siyempre yan na mga fighter jets. At kasama itong utak at mata ang USS Blue Ridge. Kung wala po ang USS Blue Ridge, mga kaistorya, bulag at bingi ang forward fleet ng Amerika. Hindi niya makikita, hindi niya mararamdaman, hindi siya makakapaghanda sa paparating na atake ng kalaban, halimbawa ay missile o kaya naman ay submarine na nagmamanman sa kanila o kaya naman ay warship. Ganun po yun mga kaistorya. Kaya napaka-high-tech pala nitong USS Blue Ridge na ito, mga kaistorya, mo pinadala sa Pilipinas. Ayun. Kitang-kita yan ng China, mga kaistorya. During this port visit, leadership from US 7th Fleet and USS Blue Ridge are scheduled to meet with their Philippine Navy counterparts. Magmi-meeting and local leaders to discuss ways of improving operational readiness, advancing future military capabilities, tingnan ninyo mga terminology mga kaistorya, and enhancing the US-Philippine alliance overall to improve international partnerships. Yung content ko kahapon, buong mundo nakikinabang sa ginawa ni PBBM. Ano yun? Yung foreign policy ni PBBM na kumiling sa Amerika. Lumakas ang puwersa ng Amerika dito sa Pilipinas at sa rehiyon ng Southeast Asia. Maging yung mga allied countries natin. Napurnada ang plano ng China. Di na makapiyok ang China ngayon. Kaya nga buong mundo nakikinabang yun, shipping lanes at saka trade routes, mga kaistorya. Kaya galit na galit sila kay PBBM, no? Which are critical to continued global prosperity. Ipakontrol mo ang South China Sea sa China. Mawawala yung tinatawag na global prosperity, lahat lugi, lahat bagsak. This visit marks a continuous drive to strengthen our alliance built on military exercises such as maritime cooperative activities, sama-sama and balikatan. Kita ninyo, kaganda pala niyan mga kaistorya po ng pagbisita na yan dito. Hindi lang pala yan basta mga kaistorya port visit Yan pala yung taktika ng Amerika, pagpapakita ng puwersa, paghahatid ng mensahe at pagdeter sa China. Ganun pala po yun mga kaistorya. Tuwang-tuwa sila kasi yung hospitality ng mga Pilipino, puring-puri nila mga kaistorya ang Pilipinas. US 7th Fleet embarked aboard Blue Ridge commands the world's largest forward deployed fleet, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, with the primary mission of providing operational control and planning for its forces in the Western Pacific and Indian Oceans while promoting regional stability and maritime security through engagement with allies and partners. Wow, ganda naman ng mga termino na yon mga kaistorya. Meron pa nga dagdag dito si Rappler. Tumama ka rin sa wakas sa Rappler. Sabi niya, the U.S. Navy's presence in the West Philippine Sea affirms a trade alliance that provides a layer of deterrence against an increasingly aggressive China. Anong petsa ito? Matutuwa ka. Matatawa kayo dito. 2019, panahon ng Duterte administration na pro-China. Ito, yung mga DDS dyan. Puring-puri ninyo, China. Alam nyo ba, ang former President Rodrigo Duterte, bago po natapos ang termino niya, na-revive niya yung visiting forces agreement po ng Amerika at saka ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Hindi natin kaya
nawala ang Amerika. Kasi mga ka-istorya, mangyayari, baka tuluyan nga tayong sakupin ng China. Siguro nakita ng dating administrasyon, mga ka-istorya, walang mangyayaring maganda sa Pilipinas kung itutuloy, mga ka-istorya, yung alam niyo na, yung lagi na lang, lahat na lang ng kapritsyo ng China ibinibigay. Isang pro-China president ni-revive ang Visiting Forces Agreement ng Amerika at ng Pilipinas. Visiting Forces Agreement, yung mga sundalong Amerikano pupunta ng Pilipinas, magsasagawa ng joint exercises, military exercises yon. Pati yung mga military weapons ng Amerika dinadala dito sa Pilipinas, ginagamit sa exercises. Yun po yung di ba? Kakaiba, di ba? Mga ka-istorya. Okay. Sabi pa dito, the two-ship class USS Mount Whitney. At saka yung ikalawa, ito nga ang USS Blue Ridge, mga ka-istorya. Ang sabi dito, were purpose built command and control ships. In plain terms, that means it is a floating operation center where radar, satellite feeds, secure communications, and staff planning rooms are located. Ibig sabihin, sa madaling sabi, gaya nung binanggit ko kanina, itong USS Blue Ridge na nandito ngayon sa Pilipinas, na pinadala dito ng Amerika, mga ka-istorya, yan ang utak at mata ng forward fleet, ng 7th Fleet ng Amerika. Kung wala yan, baldado ang 7th Fleet, mga ka-istorya. Baldado sila, bingi at bulag sila pag wala itong USS Blue Ridge na ito. Why China fear the power of US Navy aircraft carriers in a war? Pinakamalaking naval force, yung 7th Fleet. Ito, legit ito ha, national interest yan, mga ka-istorya. The national interest, nandun yung sa babae, mga ka-istorya. Dito po tayo sa ibaba. Dito tayo. After the missile, no, this is not, mga ka-istorya. Ito yan. Bakit kinatatakutan ng China yung aircraft carrier na yan, lalo na yung 7th Fleet? Sa digmaan, mga ka-istorya. Isipin ninyo, ilang milya lang ang layo niyan, Japan, sa China. The People's Liberation Army, unable to do anything. Wait. Ano bang nangyari sa mouse ko? Unable to do anything about the American aircraft carriers. See? Was utterly humiliated. Kasi, mga 20 years ago, kung hindi ako nagkakamali, mga taong 1995, 1996, nag-missile test ang China. 3 missile ang pinalipad nila. Bumagsak sa may karagatan malapit dyan sa Taiwan yung missile. Nandun ang pwersa ng Amerika. Nakabantay. Walang nagawa. Kaya nga sabi dito, walang nagawa ang China. Akala kasi nila masisindak nilang Amerika. No, pinadala ng Amerika yung mga assets nila. Binantayan ang ginagawa ng China. Nakapalag ba China? Wala. Kaya nga yung termino na ginamit dito was utterly humiliated. Yung China, which was just beginning to show the consequences of rapid economic expansion, still did not have, tingnan niyo ito, a military capable of posing a credible threat to American ships just a short distance from of its coastline. Kasi nga napakalapit lang niyang 7th Fleet sa China. Bantay sarado itong first island chain na pinabibilangan nila. Wala na, nakakulong na ang China sa South China Sea, sa Southeast Asia. Diyan lang siya nakakulong. Sige, digmain niyang Pilipinas at saka ang Taiwan. Kukuyugin siya, kulob na nga siya, hindi na nga siya makapalag kasi nga mga ka-istorya, nakukulob siya, nahaharangan na siya eh. Kumbaga main door sa bahay, di ba? Halimbawa sa isang bahay, may main door. Yung mga kaaway mo, kaaway ng China, nandyan na nakaabang sa main door mo. Bago ka makalabas ng main door mo, kitang-kita ka na ng mga kalaban mo. Kukuyugin siya, mga ka-istorya. Oo, ito pa. China has long been wary of the U.S. military presence in the disputed waterway, West Philippine Sea, South China Sea, and has asked Washington not to meddle in a purely Asian dispute. Parang nagmamakaawa na eh.
wag kayong makialam sa problema diyan, diyan sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Di ninyo problema 'yan. Pwede bang gano'n? Papayag ba ang Amerika at mga allied countries natin noon? Papayag ba sila na ipakontrol 'yan sa China? Pag nangyari 'yun, gaya ng topic ko kahapon wala na, baldado, pilay. Maraming bansa sa buong mundo magkakaroon ng global crisis mga kaistorya. 'Yun ang bihadong mangyayari. Kaya sana yung mga sulit kaistorya natin nasusundan yung mga content natin kasi ang ating mga content mga kaistorya related to each other. Nagko-corroborate po lahat 'yan mga kaistorya. Pag na-miss mo ang isa kong content, ang mangyayari hindi ka makakapag-catch up kaagad sa panibago kong content. Hindi mo agad maiintindihan yung pinag-uusapan kasi nga yung nakaraan kong content na-miss mo. Anyway, sa mga hindi pa napanood yung content ko kahapon, ang title ay Bantay Sarado ng Amerika ang Pilipinas. Panoorin nyo na lang po, i-browse nyo na lang po sa aking YouTube channel, mga kaistorya. Nakita ng China kung gaano kalakas ang Amerika. Nakikiusap na nga yan. Yun nga digmaan dyan sa Iran, sa Middle East. Nananawagan ng China, itigil nyo na yung military operations dyan. Ito yan ito ay China Xinhua News, di ba mga kaistorya? China again call on all parties to immediately halt military operations and avoid further escalation of tensions to prevent regional instability from exerting an even greater impact on global economy. A Chinese Foreign Ministry spokesperson said on Monday. Di ba? Takot sila na lumawak pa yung labanan mga kaistorya. Takot sila. Tapos natakot tayo nitong mga maka-China iiwan. Lin, sino ba yun? Si China Foreign Ministry spokesperson Lin Jian. Lin made the remarks at a regular news briefing when asked to comment on US remarks concerning China regarding the Strait of Hormuz. Pilay din sila, di ba? Alam niyo bang napakatakaw ng China sa crude oil? Ay nako, sobrang takaw niyan mga kaistorya sa crude oil. Bibigyan ko kayo ng isang senaryo. Kung bakit ang China mga kaistorya hindi niyan babanggain ng Amerika. Ang China napakatakaw sa crude oil. Alam niyo ba kung ilang milyong barrel ng crude oil ang kinukuha, ini-import nila from Africa? At from dyan sa Gulf countries. Oras po mga kaistorya na binangga niya ang Amerika, haharangan ng Amerika yung daluyan ng crude oil supply or energy supply ng China. Dyan po yan sa Strait of Malacca. Kawawa ang China. Kawawa mga kaistorya pag nangyari yun. Mababalda ang China. Blackout yan mga kaistorya. Tutulungan niya ng mga allied countries ang Amerika Napapaligiran nga po ang China. Kaya hindi po yan babanggain ng Amerika mga kaistorya. Maniwala kayo. Malabo. Alam nila ang mangyayari sa kanila. Anyway, mga kaistorya, possibility lang naman sinasabi ko. Pero palagay ko, malamang sa malamang, ganun ang mangyayari. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Paki-share naman po at paki-like para malaman na ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa ating Panginoon. At maraming salamat din po sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers po natin. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.